Magandang tanghali at magandang araw ng linggo. Today is November 2, a special working holiday. New episode, new learning. And welcome to the community of dreamers and doers. And this is our episode 12. At ang pamagat ay parents, children, and growth. Sino ba dapat ang mag-a-adjust? Welcome to JMC series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here, we believe that success starts with the right mindset and wealth begins with the right knowledge. So, if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, and build not just a financial freedom, but a wiser and stronger you. So, hit that subscribe button and turn on the notification bell and join our growing community of dreamers and doers. Parents, children, and growth. Sino ba dapat ang mag-a-adjust? Sa mundong ito, hindi lahat ng tao ay kayang intindihin o madaling intindihin. Dahil may mga taong entitled, may mga tao na mataas ang pride, mataas ang ego, pakiramdam nila lagi silang tama. Gaya ng ilang mga magulang na naniniwala na sila ay laging tama, kaya dapat silang respetuhin dahil sila ang parent. Pero, ang tanong, yung mga ginagawa nila, yung mga pinapakita nila, karespeto ba sa tingin ng mga anak o sa tingin ng ibang tao? O sa tingin ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Kung respeto lang ang pag-uusapan, lahat tayo merong respeto. Kaya nga lang, naaapektuhan yung respeto, ina-assume agad, lalo na kung matanda na, ina-assume niya agad na kapag nagdi-disagree yung isang anak o isang tao, ay wala nang respeto sa kanya. Kaya dapat sana ihiwalay ang respeto at pag-disagree. Kung ayaw mo, pwede kang mag-disagree. Kaso sa panahon ngayon, kapag nag-disagree ka o hindi ka pumayag o hindi mo nagustuhan yung sinabi ng mga nakatatanda, ay agad sinasabi nila na wala ka ng respeto. Samantala, dapat ibahin yung respeto sa pagsabi ng hindi or hindi papayag. Kasi magkaiba talaga yun sila. Hindi pwedeng idikit yung respeto. Kasi kung respeto talaga, lahat tayo meron yan. Kaya lang na misinterpret ng mga matatanda na kapag nag-disagree yung nakakabata, sasabihin agad ng matanda ay wala ng respeto. Dito pumapasok ang mga realization na hindi porkit matanda ka na, marami ka ng alam, tama ka na, or matured ka na. At hindi rin porkit na anak ka, nakakabata ka, bata ka pa, hindi rin ibig sabihin na immature ka na. At hindi rin ibig sabihin when you say no or nag-disagree ka, ay bastos ka na. Ang growth ay hindi nakabase sa edad o sa title, kundi sa willingness na magbago at matuto. Yes, magkamag-anak tayo. Magkamag-anak kayo. Kaya, sana ang respeto, wag idikit lagi
sa usapan. Kasi, yun nga, kung respeto lang at humility ang pag-uusapan, lahat tayo meron. Kaya lang, naaapektuhan lang dahil kapag nag-disagree tayo sa isang bagay na sa tingin natin ay hindi tama, ay ina-assume agad ng mga nakakatanda na wala tayong respeto. So, parents versus children. Sino ba dapat ang nag-grow? May parents na hindi nag-grow kahit matanda na sila dahil nakatali sila sa mindset na ako ang matanda, ako ang magulang, ako ang tama, kaya dapat ako ang masusunod. At dahil dyan, nakakalimutan ng mga magulang at nakakatanda ang kanilang responsibility na habang lumalaki ang kanilang mga anak, dapat sila bilang matanda, bilang leader ng tahanan at pamilya, dapat sila nag-grow din sana at nagiging open-minded. Sa panahon ngayon ay mas marami na ang mga nagmamature na mga kabataan dahil marami rin ang mga magulang na hindi nagmamature. Kaya yung mga anak nila ang pumutol ng cycle na yun. Kaya makikita mo sa bawat Pilipino, marami ang mga breadwinner, marami ang mga provider na mga anak. Makikita mo na maraming mga anak ang nag-abroad. Maraming mga anak, halos kadalasan sa panahon ngayon, mga anak na ang nagiging provider. Mga anak na ang gumawa ng responsibility ng mga magulang. Dahil ang kanilang mga magulang ay nananatili pa rin sa stage ng kanilang buhay na pagiging close-minded. At minsan, kapag hindi pa nasunod yung mga hiling nila, sila pa ang galit. Hindi nila alam yung ugat o puno bago sila nagalit. Kasi nga, close-minded sila. Pangalawa, anak na nag-grow. Nakikita nila ang cycle. Kaya sila na mismo ang gumawa ng paraan para putulin ito at magbago. So yun nga, sinabi ko kanina na kadalasan sa panahon ngayon, mga anak na ang gumagawa ng responsibility ng kanilang mga magulang. Kasi sa panahon ngayon, yung mga nakakatanda sa atin, hindi lahat sila ay pinagpala ng pagiging independent. Kaya makikita mo na maraming pamilya ang naghihirap dahil din sa mga nakakatanda sa atin na noong kabataan nila ay hindi sila nagiging independent. Kaya nung nagkaanak sila, nagkapamilya sila, yung mga anak na nila ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Ikaw ba, na nakikinig ngayon, sino ang nagtaguyod ng pamilya ninyo? Sino ang nagputol ng cycle ng family ninyo? I-comment mo nga dito kung nakarelate ka sa episode natin. O kahit sa mga kakilala mo, sa relative ninyo, ba? Mayroon talaga ganon na kadalasan mga anak na ang nagpatuloy ng responsibility ng kanilang mga magulang. Diba?
Pangatlo, minsan kabaliktaran din. May mga magulang na nag-grow, mas lalong mapagmahal, mas lalong maunawain. Pero ang mga anak naman ay nananatiling palaasa at pasaway, hindi natututo. Kahit ano pa yung ginawa ng kanilang magulang para mabago ang estado ng buhay nila. Pero yung mga anak, isa na sumira sa mga pinaghirapan ng kanilang magulang. May kilala ako dyan. Business-minded yung isang magulang. Itong mga anak naman, waldas dito, waldas doon, at ninanakaw pa yung pera ng magulang. So, ang ending, nalugi sa business yung kanyang mga magulang. At itong anak naman na nagwaldas ng pera ng kanyang magulang ay hanggang ngayon nagsasuffer pa rin siya. So, sino ang apektado? Sila lahat apektado. So, sino ang sumira? Sino ang sumira sa pamilya? Minsan anak. Pag hindi naman anak ang sumira sa pamilya, minsan yung kanyang mga magulang. So, hindi natin malalaman kung sino talaga ang nag-grow o hindi nag-grow. So, depende na lang talaga sa kinalakihan, environment, at pag-iisip o talino ng isang tao. Kasi kapag matalino, iniisip ang kapakanan ng pamilya at sarili. Kaya pinipili nila kung ano yung tama at hindi nila ipapahamak ang sarili at pamilya. So, depende na lang talaga. Kasi, yun nga, sa kabaliktaran, may anak na sisirain ang kabuhayan ng pamilya, magulang, at may magulang naman na sisirain ang kanyang pamilya. Iba-iba yung way kung paano nila sirain. Dahil sa kanilang ignorance, dahil sa kanilang ego, na sinasabi, magulang ako ang masusunod, anak mo ako, responsibility mo ako. So, dahil doon, nagkakaroon ng conflict. Hindi nagkaintindihan. Kasi, hindi nila alam kung alin yung tama at mali. So, walang kasiguraduhan kung sino ang tama at mali. Parehong may posibilidad na manatili o piliin na mag-grow o manatili sa pagiging ignorante. 'Di ba? Yung mga taong mataas ang pride, mataas ang ego, mga ignorante yan. Kaya mag-ingat ka. Dapat open-minded tayo at willing tayo umamin sa mga pagkakamali. So, ignorance nga ba ito? Oo, kadalasan, ignorance talaga. Yung hindi marunong mag-self-reflect, hindi lahat marunong umamin ng kanilang pagkakamali. Hindi lahat willing makinig sa sariling anak. Dahil sinasabi nila na matanda na sila. Sila ang magulang. Kaya dapat sila pakinggan. Dapat sila ang respetuhin. Pero hindi nila alam na mali pala sila. At hindi lahat ng anak ay willing makinig sa kanilang magulang. Iniisip nila, anak sila. Dapat intindihin sila. Iniisip nila na dahil anak ay responsibility
rin sila. Pero hindi nila iniisip na matanda na sila. Nasa tamang edad na. Pero pinipilit nila na dapat sila yung intindihin. Kasi nga, dahil sa pride, ang ignorance ay hindi lang kakulangan ng knowledge. Ito rin ay kakulangan ng humility at willingness to change. So yun na nga. Kapag ignorante tayo at close-minded, nawawala yung pagiging humility. Nawawala yung respeto. Nawawala yung pagiging makatao. Kasi nananatili doon sa stage na ako yung magulang. Dapat ako ang intindihin. Mas alam ko. Ako yung anak. Responsibility ako. Dapat ako intindihin. Kasi ako ang anak. Ako ang may karapatan. So, yung ganung mga senaryo, ignorance iyon. Kaya, doon na pumapasok yung pagiging walang respeto. Kasi, kahit natama yung sa kabilang side, sinasabi naman ng sa kabilang side na mali. So, nandoon na yung senaryo na sinasabi na walang respeto. Kaya dapat matanda man tayo o anak, dapat willing tayo makinig at willing magbago. So, sino nga ba? Walang simpleng sagot. Dahil ito ang tunay na tanong. Sino nga ba ang willing mag-grow? Magulang? Anak? Sino ba sa kanila ang kaya magbaba ng pride? Sino ang pipiliing putulin ang toxic na cycle at ayusin at gumawa ng maayos na landas? At ngayon, kung parehong sarado ang kanilang pag-iisip, doon lumalabas ang endless conflict. Dahil sinasabi nila, ako ang tama. Sabi ng isa, ako ang tama. So may tama na nga. Pero kung isa sa kanila ay willing magbago at pumili ng maayos na landas at nagiging open-minded, doon magsisimula ang pagbabago ng isang pamilya na magkaroon ng peace at happiness. Yes, minsan, ignorance ang ugat ng problema. Pero, may higit pa rito. Ito ay issue ng ego at pride. Yun na nga ang sinasabi ko kanina. Ego at pride ang nagkukos ng gulo ng isang pamilya. Ang respeto ay hindi hinihingi. Bata ka man o matanda, anak ka man o magulang. Ito ay kinikita. Ito ay pinaghirapan ng bawat isa. Respect is not handed to you. It is created inside. Tandaan, ikaw ang may hawak ng choice. So nasa sayo ang desisyon kung magpapatuloy ka sa toxic na cycle o ikaw yung magiging dahilan ng pagbabago. Dahil sa huli, growth is not about age. It is about humility and willingness to change. And remember, success is not about money. It is about mindset, discipline, and wisdom.
So, keep pushing forward, keep learning, and keep growing. This is Gina Kalinog reminding you your future is built today. So, see you in the next episode.